So ayun mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao Province of China ni Digong ang Davao City. Mga kababayan, meron na pong kakapasok lang na balita na kung saan na imbestigahan at tawag dito na bisto at na diskubre ni Sani Angara na panibagong DepEd Secretary ngayon na kung saan meron na namang 12 ka mga private school ang tumatanggap ng milyon-milyong halaga ng pera mula sa DepEd para sa mga senior high student. Ngayon mga kababayan, panibagong kaso na naman ba ito ni Sara Duterte? Sangkot na naman ba si Sara Duterte dito sa maanumalyang 12 schools ng senior high voucher program ng DepEd na kung saan go student? So ito po mga kababayan ang headlines ngayon. Nakalagay po dito sa Philippine Star, DepEd investigates go student in voucher program about senior high. So mga kababayan, bago ko po basahin ang balitang ito ng Philippine Star, meron po tayo ditong i-play na video na kung saan galing po ito sa GMA News. So pakinggan nyo po. Posibleng may kasabwat na taga-DepEd sa munay pagkakaroon ng ghost beneficiaries sa senior high school voucher program nito. Ayon po sa isang education official, 12 paaralan ang iniimbestigahan dahil sa nakalistang nasa programa kahit hindi sa kanila nag-aaral. Diba? Narinig nyo mga kababayan? Ayon sa DepEd, merong mga estudyante na nakalista sa 12 kapaaralan na senior high na kung saan tumatanggap ng scholarship or pera or sa high school or senior high voucher program na kung saan hindi naman ito nag-aaral sa kanilang paaralan or matatawag nating ghost student, 'di ba? Oo. So ayun na nga mga kababayan. Alam naman po natin na dating sekretary pa si Sara Duterte sa DepEd ay ito din po ang mga anomalya. Kung naalala nyo, merong mga ghost student, ghost employee, ghost beneficiary. So mahilig nga po pala talaga si Vice President Sara sa mga salitang multo. Diba? Diba? Oo, so ipagpatuloy po natin. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive. Iniimbestigahan ng Department of Education ang 12 pribadong paaralan dahil sa munay pagkakaroon ng ghost beneficiaries ng senior high school voucher program sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nakalista daw kasi na beneficiaryo ng voucher program ng gobyerno ang mga estudyante kahit hindi naman doon umano nag-aaral. Pinakilos na ni Education Secretary Sani Angara ang kanilang legal team para pag-aralan at ipagharap ng reklamo ang mga sangkot sa scheme. Ang isang estudyante na hindi naman nag-aaral doon sa private school ay nire-record nila na taga doon. That's how you get ghost beneficiaries. Sometimes, ang isang estudyante may multiple learner reference number. So, yun ang ginagawa nila. Kinukuha nila yung ganong mga numbers at ini-enroll din nila sa GASPE. Diba? Nakita nyo? Merong mga estudyante na hindi naman nag-aral sa naturang school na covered doon sa senior high program voucher ng DepEd na kung saan ini-enroll nila, wala naman doon. Minsan, merong isang estudyante lang pero multiple numbers. Halimbawa, ako, si Ken, estudyante ako, meron akong number 005. Nakatatak din doon sa listahan na ilang tao ang 005 na kung saan isa lang naman dapat pero dubli-dubli ang lista, dubli-dubli ang numero ng pagiging estudyante. So ngayon mga kababayan, panibagong kaso na naman ba ito ni Sara Duterte? Kasali ba si Sara Duterte sa isyong ito? Oo. Kasi dito nga po mga kababayan, sa Philippine Star News, ayan, DepEd investigate ghost student in voucher program na kung saan nalaman nga nila dito mga kababayan, ito basahin natin. The Department of Education has commenced and an investigation into the issue of ghost student under the senior high school voucher program in private school across 9 divisions. DepEd officials confirmed that they are examining personnel and school officials suspected of facilitating fraudulent activities in 12 private institutions. Those found guilty could face the termination of their access to the high school voucher program.
We take we take this allegation seriously. Any form of misuse of public funds intended for critical education programs will not be tolerated. Sabi nga ng DepEd, this investigation is a necessary step as we pursue the truth and hold accountable those responsible, DepEd Secretary Sonny Angara said. Sabi nga, the department is moving swiftly to protect the integrity of its fund and program implementation. Ang dinagdag ni Sonny Angara, the DepEd chief said the agency has begun taking recourse action including preparing for the potential termination of accreditation for the implicated schools and the collections of evidence against those involved. So, tanong mga kababayan, involved ba si dating Secretary Vice President Sara Duterte dito? Apart from this, Department of Education was also exploring potential legal measures including administrative and criminal sanctions for those found culpable in accordance with existing laws and regulations. While addressing the situation, DepEd assured the public that affected legitimate students would receive the necessary assistance to continue their education without disruption. And the department also reiterated its commitment to strengthening monitoring mechanism to prevent future incidents. So, naghanda na ang DepEd sa anumang mangyari sa mga susunod. No, na kung meron pa man silang maimbestigahan at madiskubre patungkol nga dito sa mga ghost beneficiaries, mga ghost student na kung saan kababalaghan na pangyayari ito, mga kababayan. So ito ay continue po natin yung video. Incoming na grade 11 students na nagtapos sa pampublikong paaralan ay otomatikong makakatanggap ng voucher na mula 14 to 22,000 pesos. Maaari namang mag-apply ang mga estudyanteng galing sa private school sa programa. Noong school year 2023-2024, may 12,800 ang nadiskubre ng DepEd na ghost beneficiaries ng senior voucher program kaya hindi nila binayaran ng 245 million pesos ang mga pribadong paaralan. Ngayong school year 2024-2025, mahigit 1,300 na estudyante ang nakitang ghost beneficiaries kaya hindi rin binayaran ng DepEd ang 25 million pesos na voucher nila sa mga pribadong paaralan. May iba pang paraan ng pandaraya na nadiskubre ang DepEd. Sa private naman, ang nakita namin, estudyante siya ng private school pero sa ibang eskwelahan. Hindi siya sa private school na nilista nila. Kada taon, nasa 1.2 million na mga mag-aaral ang nakikinabang sa voucher program sa senior high school. Nasa 25 billion pesos ang taon ng budget para sa programa. Tingin ng DepEd, matagal nang nangyayari ang pandarayang ito nang ipatupad ang K-12 program. Kaya posible raw may kasabwat din sa DepEd. Sino mang makita na at ma-prove na talagang ginagawa ito ay may karampatang parusa po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. So yun nga po mga kababayan, kitang-kita, klarong-klaro, rinig na rinig nyo po. Panibagong kaso na naman ba ito? Hindi po natin sa ngayon kasi mga kababayan under investigation po ito. So kung malaman po ito ng DepEd at ng opisina ni DepEd Secretary Sonny Angara, dito natin malalaman kasi alam ko may mga follow-up interview, may mga follow-up press conference ito na mangyayari. So abangan na lang po natin sa mga susunod na update mga kababayan. Ako po sabi ko nga sa inyo nag-umpisa lang kasi itong may mga confidential issues. Nag-umpisa kasi ito dahil sa mga ghost beneficiaries, mga ghost student na kung saan nag-umpisa ito nung binulgar ni Senador Raffy Tulfo ito Kaya, so yun lang mga kababayan, huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa walang sawang pagpapanood dito sa ating vlog. Maraming salamat. See you next vlog. God first. Thank you.